Mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyo pong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, meron pong isang congressman na sangkot din po sa delivery ng mali-maletang mga basura ng pera. Ayon po sa ating mga soldiers at ex-marine. Mahigit 3 taong delivery sa kanila. Pero mga kabayan, itinatanggi po dahil siya raw po'y bilyonaryo na. Hindi niya na kailangan ng pera. Lalong-lalo raw po yung sinasabi ng mga soldiers. Hindi na niya kailangan. Pero, ayon po sa kanya, pwede naman daw niya tanggapin ito pong pera. Basta, walang resibo. Pwede naman daw. Basta walang resibo. Yung pera. Ito pa mga kababayan, matalino. Siyempre, para walang ebidensya. Hindi po ba? Pakinggan po natin si representative ng 2nd District ng Palawan. Ito po si Congressman o Representative Jose Alvarez. Mga kababayan, ito po ang pahayag ng matandang kongresista ng 2nd District ng Palawan. Umpisahan na po natin. Pakinggan po natin, panoorin. Sa tanda kong ito, 82 years old, dungisan ko yung 2-3 maletang pera, 150 million, meron din akong ganyan eh. Yun nga, kung karamihan po doon sa mga... Meron din ako eh. Sobra pa dyan. Tingnan mo yung salin ko, almost 5 billion. Acquisition cost lang ng mga properties yun. Kung ibebenta ko ngayon yung 5 billion, siguro 50 na yun. Hindi ninyo kailangan ng malumanita. Hindi ako hipokrito. Kung pera yan na ibibigay sa akin na para gamitin ko dito sa distrito ko, tanggapin ko yan. Basta walang resibo. Hindi ako hipokrito. Pero wala nga kami transaksyon na magbigay siya ng pera sa akin eh. Yan po mga kababayan. Wala raw pong transaksyon ang mga sundalo at soldiers at si Saldico sa kanya. Wala! Dahil siya ay bilyonaryo. Napakalaki na po ng pera niya sa salin, mga kababayan. Pero matanda na po siyang politiko. Ang tanong, wala bang galing sa aming buwis ang yaman mo? Ang bilyon-bilyon mo? Hindi po ba? At kami naman po naniniwala naman talaga sa inyo. Dahil sa sinasabi nyo. Dahil ang paniniwala po namin, wala naman po magnanakaw na amin na siya'y nagnakaw. Nahuli rin naman kayo sa bibig. Huli rin sa bibig ito si Congressman, matanda na eh. Si Congressman Jose. Ito po si Representative si Jose Alvarez. Nakita nyo po, siya raw ay bilyonaryo na. Hindi niya na kailangan dahil meron daw po siya niyan. Marami rin siyang pera. Properties nga lang pag nagbenta siya, higit pa eh. Hindi ba? Hindi po ba? Kaya lang, doon naman sa sinabi niya, mga kababayan, dahil hindi raw siya tumatanggap ng pera na ganyan. Pero, sinabi naman niya, tatanggap din siya. Tatanggap din po siya. Basta hindi siya hihinga ng resibo. Ang tanong, yung buban di na lang maleta, may resibo. Di po ba wala? Hindi po ba? Mga kababayan, logic. Tatanggapin daw po niya para gamitin sa kanyang distrito. Diyan po sa 2nd District ng Palawan. Tatanggapin niya yung pera na dinadala sa kanya o inaalok sa kanya. Basta walang resibo. Tatanggap din siya. Kaya niyang tanggapin. Basta walang resibo. Ang tanong, hindi naman sinabi po nung mga Marines na mga ex-Marine. Sinabi po ba nila na niliresibuhan nila? Parang hindi yata nabanggit ng mga soldiers na mga ex-Marine na binibigyan po ng resibo lahat ng dinidelibera nila ay humihingi po o nagbibigay sila ng resibo at pinipirmahan ng mga congressman at pati mga hindi politiko, pati media, pati mga trolls. Hindi po ba? At pumipirma po ba dyan si Bonget? Dahil kasama rin po
sa nadideliveran? Si Tambaluslos? Sige nga, si Sandro Marcos. Pumipirma po ba? May resibo po ba? Ha? Congressman? Congressman Alvarez? Mukhang nahuhuli rin kayo sa sarili niyong bibig Hindi po ba? Dahil inamin nyo rin, natatanggap din kayo basta walang resibo. Kaya nga po, uulit-ulitin po natin, yung mga maletan dinideliver ng mga soldiers ay wala pong kasamang resibo. Kasi po, nanakawin. Meron bang nanakawin na kailangan pa ng resibo? Di, may ebidensya. Kaya nga napakarami nabigyan ng mali-maleta. Mga senador, pinangalanan, hindi bababa sa 7. Tapos mga congressman, nakasama po itong si Alvarez sa listahan ng mga soldiers. Kasama po siya doon sa humigit kumulang na 28 na congressman. Kauna-unahan pa sa listahan si Abante. At pangalawa po, yung namatay po yata na congressman. At nahandyan din po sila Luistro. Hindi po ba? At napakarami pa. Marami. At hindi po mawawala dyan ang Makabayang Black. Nahandyan din po sa listahan. Hindi po ba? Sila Kung Hoon, yung may ingay, yung nandun po sa Tuadcom at Quadcom, nahandyan po. Sila Ortega. Hindi po ba? At yung dating maingay din po na dating artista na talo na. Di ba? Tapos yung si Paduano. Hindi po ba? Grabe po. Napakarami po niya. Si Barbers, kasama rin. Napakarami. At ito po, si Alvarez, naubod na po ng yaman at napaka-bilyonaryo na daw po niya. Kasama rin po siya doon sa deliver ng mga Marines na ayaw niya pong tanggapin at hindi siya tatanggap, mga kabayan. Lalong-lalo po kung may resibo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, Alvarez. Napakayaman mo na pala. Ikaw na pala ang pinakamayaman. O isa ka na pala sa pinakamayaman diyan sa Palawan, sa 2nd District ng Palawan. At yan po ay kaibigan ni Tamba. Kaalyado po yan ni Tamba, mga kababayan. Kaya kaalyado po. Hindi po ba? Kaya kayong mga politiko diyan, mga politiko, gayahin niyo po si Congressman Alvarez. Tatanggap lang ng pera para magamit daw sa distrito basta walang resibo. Tatanggap, gayahin nyo. Dahil yung mga tinanggap nyo na sinasabi ng mga Marine kasama si Trillanes, baka yan may mga resibo yan, yung kanya wala. Hindi po ba? Dahil nga po maraming pera. Yan po mga kababayan, ang sakit po ng mga politiko sa ating bansa. Pagka po nabibisto na, kanya-kanya na pong pagsisinungaling di umano. Mga kababayan, sakit na po nila yan. At yung sinasabing ang mga balat nila ay makukunat na. Balat buhaya umano. At napakakapal na po ng pagmumuka. Hindi kaya. Yan po ang isang congressman na kasama po sa listahan at sumagot, mga kababayan. Kapani-paniwala po ba ang sagot na pagka ikaw ay bilyonaryo at marami ng pera, ay hindi ka na magnanakaw katulad ni Tambaluslos ng tinatawag ng Vice President? Yung kanyang 300 plus million ay naging billion-billion na po ang kanyang salin dahil mayaman na po si Speaker at mayaman na rin po ang mga Marcos, ay hindi na po sila magnanakaw. Hindi na nila kailangan. Kaya pala 3 taong korupsyon dahil mayayaman na sila, hindi na sila magnanakaw. Yung po pala ang katwiran ng mga politiko. Pagka mayaman na, hindi na sila magnanakaw dahil meron din sila nito. Kaya pala, 3 taong puro korupsyon na nangyari na sila po ang mga politiko. At sila rin po ang mga kaalyado ng administrasyon. Unbelievable. Ikwento mo na lang sa pagong. Hindi po ba mga kababayan? Yan po si Alvarez. Si Jose Alvarez, matandang politiko na hindi po magnanakaw at lalong-lalong hindi po siya sinungaling, mga kababayan. Dahil matanda na po siyang politiko, hindi na po siya magsisinungaling at hindi na po siya magnanakaw dahil marami daw po siyang pera.
isa po siyang bilyonaryo. Kaya pag naupo ang ating Vice President, pagka pinagkaloob ng Panginoon na maging Pangulo, napakasarap pong imbestigahan ang bilyong-bilyong pera ni Alvarez kung saan po nanggaling ang kanyang pera. Wala kayang galing sa pera ng bayan? Hindi kaya? Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po tuloy-tuloy po tayong manalangin na maingatan po ang ating mga soldiers, ang ating mga ex-marine. Dahil po sila po ay nalalagay po sa peligro dahil ang binabangga po nila ay grabe. Kulupong ng mga buhaya ang kanila pong binabangga at puro mayayaman, mararaming pera mga kababayan. Kaya po tayo po ay maglasal na sila po ay maingatan. Ganon din po ang pamilya Duterte na maingatan po ang ating Vice President. Ganon din po ang pamilya at ang dating Pangulo na maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At ang ating buong sambayanan ay maingatan din po tayong lahat. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. At maraming salamat din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray na Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong at Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat po kayo at maingatan po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po at tiis-tiis po muna tayo. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!